Hi everyone! It's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. I-discuss natin ngayon ay regarding sa Pag-ibig loan. Dati, nakapag-loan siya sa Pag-ibig Fund and then mga nasa 25,000 ang kanyang binabayaran. So, ibig sabihin yan, malaki yung na-loan niya dati. Yung na-take home niya, yung na-approve ng Pag-ibig Fund ay malaking amount yun kasi nasa 25K yung babayaran niya. And then ngayon, na-stop yung pagbabayad niya. Nag-inquire siya sa Pag-ibig Fund and then gumawa siya ng virtual account. Ngayon, pagka-check niya sa virtual account, nagulat siya kasi wala na siyang existing loan sa Pag-ibig Fund ng multi-purpose loan. Ayun nga, na-surprise siya kasi ang alam niya, may utang pa siya. And then pagka-check niya, nag-zero na. So, na-encounter niyo na ba yung ganyan? Naku, pagka ganyan, huwag kayong ma-surprise kasi akala nyo maganda yan. Hindi maganda yan, charis. And then, pwede na siyang or qualified na siya for multi-purpose loan ng panibago. Nagulat ulit siya kasi ang makukuha niya na lang ay nasa 4,000 something. So, ayun ang question niya, bakit daw ganun? Ngayon na mangungutang siya, nasa 4,000 something lang ang makukuha niya, samantalang ang loan niya previously ay nasa 25K yung binabayaran niya. For sure, napatanong din kayo, bakit naging ganun? Mataas yung loan mo dati, pero ngayon na maglo-loan ka, ay maliit na lang siya. Bakit nga ba nagkaganyan? Dinadaya ba tayo ng Pag-ibig Fund? Bakit ganon? Pera ko yun eh. Malaki yung nautang ko nung nakaraan. Okay. Bigyan natin ng liwanag ang inyong mga kaisipan. Guys, tandaan ninyo, every time na may utang tayo sa Pag-ibig Fund, hindi ninyo nabayaran yan, hindi niyo nagampanan ang inyong responsibilidad bilang Pag-ibig Fund member, borrower, na makapagbayad sa ating utang, sa ating obligasyon. Meron tayong tinatawag na tab offsetting. Yung tab offsetting na yun, guys, yung tab, yun yung total accumulated value ng ating Pag-ibig contribution. So ngayon, kapag tayo po ay wala ng kakayahan, hindi natin nabayaran, nawala sa ating isipan na may mga utang tayo at hinayaan lang natin, ang mangyayari po niyan, i-offset yan ni Pag-ibig Fund sa yung Pag-ibig contribution. So it means, yung Pag-ibig contribution mo ay hahatakan ni Pag-ibig Fund kung magkano man yung mga utang na naiwan mo sa yung multi-purpose loan or sa yung Pag-ibig calamity loan. Kaya naman, ngayon na mangungutang ka na ulit, qualified ka naman, kaso ang problema, maliit na amount lang yung makukuha mo. Huwag kang magulat kung bakit maliit lang. Kasi po, yung contribution mo, imbis na lumaki siya, ang nangyari, ay kumonti siya kasi nga hinatak ni Pag-ibig Fund kung magkano yung kailangang kunin para doon sa utang mo na obligasyon mong bayaran na hindi mo nabayaran. Ganun po kasi ang patakaran natin sa Pag-ibig Fund. Kapag si member borrower ay may naiwan na mga kautangan, multi-purpose loan or calamity loan, kailangan po talaga na hatakin yun sa Pag-ibig contribution para ikaw ay ma-fully paid or mag-zero balance ka na. Yan ang mahirap kapag na-offset ang ating mga Pag-ibig loan sa ating contribution. Kasi like for example, ngayon kailangan mo ng pera, kailangan mo ng medyo malaking halaga ng pera ang kailangan mo. And then wala kang ibang aasahan kundi ang pangungutang mo sa Pag-ibig Fund. Pero dapat kasi maging responsable tayo sa ating mga obligasyon. So sana inabigyan kayo ng kaliwanagan na regarding sa yung Pag-ibig loan concern kung bakit dati malaki yung na-loan mo and then ngayon ay maliit na lang. Okay, so thank you everyone. Again, it's me, Lizelle Istoig. Bye everyone and God bless!